Dalawa nga po ang patay habang dalawa rin ang sugatan sa walang habas na pamamaril sa Colambugan sa Lanao del Norte. Sa kuha ng CCTV, kita pa kung paanong sinundan ng dalawang suspect ang dalawang babae na nagja-jogging lang. Hindi nakita mga sumunod na nangyari pero pinagbabaril ng mga lalaki ang dalawang babae. Isa sa mga biktima ang patay habang tumatakas binaril din ang mga salarin ng dalawa pa nilang nakasalubong. Patay din po ang isa. Sa inisyal na investigasyon, posibleng lulong sa droga ang mga suspect at napagtripan lamang ang mga biktima. Tinutugis ng mga salarin habang nagpapagaling sa ospital ang dalawa pang biktima. Patay ang isang ama at ang kanyang dalawang anak ho naman matapos pababarilin sa kanila pong bahay doon po naman sa lungsod ng Zamboanga. At ayon sa paunang investigasyon, nagtungo ang mga miyembro po ng PNP at AFP sa lugar para po isilbi ang arrest warrant sa isang suspect sa kasong multiple murder. Pagdating daw po sa bahay ng mga biktima, nakipag-usap sila hanggang sa bigla raw pong may namaril mula sa loob ng bahay. Gumantiho naman daw ng putok ang mga pulis at sundalo. Nang tumigil ang putukan, naghalughog ang mga otoridad at na-recover ang M16 rifle at isang hand grenade. Depensa ho ng kaanak ng mga biktima, wala silang rifle. Hinala nila, itinanim ang ebidensya. Inimbestigahan na po ng Police Regional Office ng Zamboanga Peninsula ang naturang pangyayari. Grabe yun, pati mga bata nadamay. Oo, hindi ano lang nangyari? yun. Tsaka yung biglang nagkaroon daw ng Armalite. Sa iba pang balita mga kapatid, sugatan po ang isang estudyanteng rider matapos naman sumabit sa sinulid ng saranggola sa expressway. Diyan po yan sa Cordova sa Cebu. May malaking hiwa sa lieg, aray ko po, at braso ang biktima. Nagkagutay-gutay na ang kanyang school uniform. Pauwi na po ng eskwela ito ng maaksidente. Hindi rin niya napansin ang sinulid na nakaharang sa kalsada. Kung hindi raw siya nakapagpreno, posibleng napugutan siya ng Ay, ulo. oo Aray naman. ko, Oo, aray oo. ko po. Nakikipag-ugnayan na raw ang pamunuan ng expressway sa mga barangay para magpaalala sa mga residente na bawal na ang pagpapalipad ng saranggola malapit sa mga kalsada. Hinimok ng LGU ang hindi pa nakikilalang nagpalipad ng saranggola na sumuko at panagutan ang nangyari. Naku po. Delikado nga po iyan. Aray ko Hindi po. mo makikita yan eh. Oo, liit niyan eh. Samantala po naman, muntik na hong makaladkad ang isang rider na humarang sa tumatakas na SUV sa Cainta, Rizal. Nasa pulpo sa video ang pangyayari. Kwento po ng video, uploader at testigo, bago ang eksenang yan ay nasagasaan daw ng SUV ang motor ng rider, kaya ito'y humabol at humarang. Pinagpapaliwanag po naman ng LTO ang driver at ng may-ari ng SUV. Pansamantala pong sinuspindi rin ang lisensya po ng driver habang patuloy ang investigasyon. Hinimok naman po ng LTO na lumantad na ang hindi pa nakikilalang motorista. Samantala sa pulsa video, ang isang holdapper na nagawa pang mag-sign of the cross habang... Laking balita nito ha. Nako, trending kasi siya online. O ito nga, Oo. I mean, bago siya nagnakaw, nag-sign of the cross siya. Yung mga dinideliveran ba ng maleta, pagkatanggap, napapasign of the cross ba sila? Depende yan kung ano kang O napapa-thank you Lord sila. Kasi, di ba tayo kasi, pagka nakatanggap tayo ng pera, galing sa malinis sa paraan, Thank sa pagtatrabaho you. natin, Thank you. thank you Lord sa trabaho. Sila ba ganun din? Ha? Kasi ito, wala, naisip ko lang naman. Kasi Depende yan kung for future plans ba? Oo. Oo. Meron bang- Amen. Okay, tuloy mo na yan. Eto na nga po. Amen. Mga kapatid, anong tawag dito? Madasaling Amen. holdapper. Oo. Sapul nga po sa video, ang isang holdapper na nagawa nga mag-sign of the cross bago po nagnakaw dyan sa Cainta sa Rizal. Biktima mo ng kawatan ng isang Indian national. Tinangay nito ang 5,000 pesos na nakolekta ng biktima sa isang residenteng nanghiram lamang ng pera sa kanya. Oo. Ayon sa Deputy Chief ng Barangay, laging dumadaan ang biktima sa lugar kaya ang hinala ng suspect ay talagang inabangan ito. Oo. Syukran. Ayon pa sa mga residente, hindi ito ang unang pagkakataon na siya'y nag-sign of the cross at ng hold up. Hindi naman na daw magdedemanda ang Indian National. Oo, kasi baka siya patayin. Yun na nga, Oo. balikan. Pero desidido daw ang Neighborhood Association na sampahan po ng reklamo ang suspect. So ngayon po mga kapatid, ito pong naturang hold-upper na ito doon sa kanilang lugar ay tinaguriang si Boy Antanda. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.